Today's lesson sa mga Lodi cakes ay isa sa mga uri ng support and resistance. So, the reason why considered to as support and resistance kasi isa din to sa mga POI or yung binanggit natin last lesson, yung point of interest, kung saan mostly nagkakaroon ng action dito every time na natatamaan to. At ito yung tinatawag na imbalance. Okay? So, alam nyo naman from the word imbalance, no? Ito yung gap between something is actually worth and what is currently being bought or sold for in the market. So in layman terms, ito yung tinatawag nating lack of liquidity. And I know yung iba sa inyo hindi pa familiar kung ano yung liquidity, no? Ipag-uusapan natin tong liquidity sa mga susunod na lessons kasi medyo advanced na to. Pero basically, pag sinabing liquidity sa finance, no, ito yung how easily assets can be converted into cash. Meaning, ito yung mga asset na kung saan sobrang daling ibenta. So, for example, ano yung mga madadaling ibenta? So, isa sa mga example ng liquidity ay yung mga pagkain, di ba? So, kapag meron tayong pagkain, madali ito mabenta kasi necessity ito sa tao and lahat ng tao kailangan kumain. So, yung mga karne, yung mga gulay, yung mga prutas, madali itong mabenta, madali itong ma-convert into cash. No? Especially kapag nagugutom ka, gusto mong kumain, bibili ka dun sa tao, automatic converted na into cash kapag binili mo sa kanila yung pagkain na yon. So, same thing din kapag sa mga online asset. So, for example, yung stocks, bond, crypto. So, the more na mas mabilis maibenta yung isang asset, the more liquid yung type of asset na yun. So, basically, kapag kulang tayo sa mga asset na madaling ibenta, doon nagkakaroon ng imbalance. That's why tinawag siya imbalance, meaning yung buy and sell order is not balanced. May chance na mas mataas yung mga bumibili kaysa sa mga nagbebenta. Mas may chance na mataas yung mga nagbebenta kaysa sa mga bumibili. Okay, that's why siya tinawag na imbalance. Now, dito sa imbalance mga lods, marami tayong klase. Meron tayong fair value gap, volume imbalance, meron tayong gap and liquidity void. And yung pinaka-common na gagamitin natin dito sa kabuuang course na to, sa kabuuang trading, ay yung fair value gap. Okay, so tuturuan ko kayo paano natin ipa-plot ito sa chart natin. So pag sinabi nating fair value gap, nagko-consist ito ng 3 candles. Okay, so paano nagpo-form yung fair value gap? Kung mapapansin niyo dito, meron tayong label na 1, 2, 3 candles. From here, umangat siya, diba? Umaangat. Na kung mapapansin niyo dito sa part na to, yung pinaka-highest point ng number 1, ito, pinaka-highest point ng number 1, tapos yung pinaka-lowest point, ito, lowest point ng number 3 candle, hindi sila nag-overlap or meaning hindi sila kumagat sa isa't isa. That's why nagkaroon ng gap from here. Kung tinan nyo, lalagay ko to high dito, no? Yan, lalagay natin siya dito. Yan, so yung number 1 high, tsaka yung number 3 low, hindi sila nag-meet at itong nasa gitna, yan ang tinatawag nating fair value gap. Okay? So, meaning, from this price to this price, nagkaroon ng inefficiency. Nagkaroon ng gap, nagkaroon ng imbalance. Meaning, dahil walang masyadong nagbebenta ng price, dito sa number 2 candle, yan ang reason kung bakit nag-pump yung candle tuloy-tuloy pataas. So, nagme-make sense ba? So, kapag kulang yung sell natin, kapag kulang yung supply natin and mas marami ang demands, pag mas marami ang bumibili, yung price, it tends to go up. No? Kapag kulang tayo sa liquidity, ito yung na-form niya. Meron tayong imbalance na nangyayari. Ngayon, paano naging support and resistance itong imbalance? So, kapag umangat to, usually nagkakaroon tayo ng pullback. The reason why nagkakaroon tayo ng pullback, para i-fill up itong FVG. So, basically, bababa to, no? Tapos, dito sila bibili. So, kung malakas pa rin yung bullishness natin or marami pa rin ang bumibili, itong part na to yung magiging another entry point nila. Ito yung magiging another entry order. So, kamukha ng order block mga lods, hindi ito 100% nare-respect. Yung fair value gap na to, bumaba, nagiging resistance na siya. From support, nagiging resistance. Tapos, dito magsisell yung market. Kaya naging type of support and resistance din siya kasi dito nag-hold ng demands or supply yung market. Makikita nyo dito, no, nakalagay CB and BC. Ibig sabihin ng CB, sell side imbalance, buy side
inefficiency. So hindi ko na masyadong ituturo ito, no? Ang kaya ko lang naman 'to nilagay para lang sa dagdag knowledge natin, no? Tapos ang ibig sabihin naman ng isa, buy side, binaliktad lang, tapos sell side. Okay? So itong CB and BC, tinutukoy lang nito kung yung fair value gap na ba yun is bullish or bearish. So sa case natin dito, no, BC itong fair value gap natin. The reason why naging BC siya kasi umangat yung market papunta sa buy side, no? Tuturo ko sa inyo yung buy side and sell side liquidities, no? Pero papunta sa buy side, tapos nagkaroon ng sell side inefficiency, or from the word inefficiency, nagkaroon ng pagkukulang. Okay? So BC to, tapos kapag bearish yung market, ipapakita ko sa inyo mamaya, and CB yun kapag bearish naman. Ang volume imbalance naman mga lods, okay? Ito lumilitaw to during volatility. Ang volume imbalance, usually lumalabas ito kapag merong mga heavy news, merong mga earnings report, no? Kasi ang nangyayari, sa sobrang bilis ng prices, sa sobrang daming volume or maraming orders, nagkakaroon nito ng imbalances. Kumbaga, hindi niya ma-match yung both buy and sell orders. So kapag nangyari ito, nakita natin na yung yung closing price niya hindi nagtugma sa opening price ng next candle, yan ang ating magiging gap. And most of the time din, binabalikan to, panandalian, para mabalance yung prices, then magko-continue pataas. Okay, yan yung bullish volume imbalance. So masasabi nating volume imbalance to kapag itong mga wicks, no, nagkaroon nito ng overlapping sa another candle. Kung nakita niyo to, yung wick nito nag-overlap, yung wick nito is nag-overlap. So itong opening and close price yung naging imbalance. Okay? Kasi kung makikita nyo naman dito sa gilid, meron tayong tinatawag na gap. So, parang same sila ng volume imbalance, pero ang pinagkaiba nila is yung wick tsaka yung wick nito hindi nag-overlap. Kung mapapansin nyo, merong space in between. Okay? So, itong gap, most likely lumilitaw to during opening and closing ng market, o kaya naman weekends. Okay? Pag weekends kasi mga lods, sarado yung most of the markets, na yung mga institution market sarado, and nangyayari is kahit sarado yung weekends, meron pa ding mga orders na nagagawa. Meron pa ding mga orders na nilalagay. Kumbaga, most likely, limit position eh. Kapag limit position, naglalagay lang sila dyan and bahala na mag-open ito. Bahala nito matamaan kapag nag-open yung market sa Monday. Okay? Now, kung papapansin natin dito, yung wick dahil hindi nag-overlap, from here, nag-create ito ng gap. So, itong gap na to, nagsisilbi din tong support and resistance na kung saan, minsan binabalikan to pag na-fill, tas mataas pa rin yung order flow natin sa bullish, then, yung price magte-tend to go up. Okay? So, yan din. Tapos, lastly, itong liquidity void. So, basically, fair value gap, pero madami. No? Marami siyang na-create in one trend. For example, makikita nyo dito, meron tayong fair value gap dito. Meron tayong fair value gap dito, or FVG, no? Yun yung shortcut pala. Tapos, ito din another fair value gap. So, kapag may liquidity void na ganito, ibig sabihin, marami or malakas ang bullish compare sa bearish. Dito hindi lang isa, kundi 2 hanggang 3 inefficiency. Meaning sa sobrang wala talagang nagbebenta, nagtitake advantage yung mga smart money na bumili ng bumili hanggang sa meron ng mag-10 na magbenta dito. No? Hanggang sa meron ng ma-force na magbenta dito. At kapag nagbenta na sila dito, nag-pull back yung market, most of the time, binabalikan nitong lahat. No? Pero sa liquidity void, minsan hanggang dito lang, minsan hanggang dito lang. Pero malalaman natin yan kung saan bibili ng fair value gap sa pamamagitan ng tinatawag nating premium and discount. Pero sa advanced lesson na natin yan. So, yun, yung liquidity void is kapag maraming fair value gap na nagawa, then yan, ibig sabihin, maraming inefficiency orders dito, maraming lack of liquidities. And
most of the time kapag nangyayari to, volatile yung market and hindi masyadong maganda yung magiging price action nito, or hindi masyadong maganda yung mga reaction ng market every time na matatamaan to itong mga fair value gaps na to. Okay? So for now, ang pinaka-focus natin is itong fair value gap. It doesn't matter kung CB ba to or BC, no? Basta importante alam nyo paano i-plot yung fair value gap, then we're good to go. Okay? So kung babalik na rin natin yan, kung i-invert scale natin yan, isipin nyo na lang kulay red to, no? So para lang makita ko sa inyo paano yung bearish. So sa bearish naman mga lods, no? Itong number 1 candle, yung low niya, tapos yung number 3 candle, no? Yung high naman niya, yan, dyan mo malalaman yung fair value gap. Okay? I-highlight nyo yan from week to week. Then, yan yung fair value gap natin. Tapos, kapag bumalik to, tapos nakita tayo ng confirmation dito, then, pwedeng mag-trend continuation yung market. At ito yung magiging entry point natin to go down. Okay? So, ito naman is CB. Sell side imbalance, buy side inefficiency. So, dito naman, same thing, volume imbalance. No? Ito naman yung gap. Tapos, ganito din yung liquidity void. So, post nyo to, no? Hanapin. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng test. I-post nyo tong video na to. Hanggat maaari, i-plot nyo yung mga nakikita nyong fair value gap. Go! Okay. So, kung mapapansin nyo dito sa part na to, meron tayong fair value gap. Sa part na to, meron tayong fair value gap. Okay. So, yan muna ipapakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, dito sa part na to, umangat siya, bumaba. Tapos nakita nyo to. Pagkatama niya dito sa part na to, nag-reverse yung market to go up. So, ibig sabihin, ito yung POY natin, or ito yung magiging buy side or magiging buying opportunity natin na kung saan mag-place tayo ng long position dito to go up. Now, meron ako isang tuturo sa inyo mga lods, no? Ito, yung kanina sinabi ko na what if mabasag yung FVG. So, ayan, makikita nyo dito, meron tayong FVG from this candle, pero dito sa part na to, nabasag siya. Bumalik, nirespect, tapos bumaba. So, tinatawag dyan is inversion. Okay? So, ako naman tinatawag ko inverted FVG, pero it doesn't matter, basta inverted, no? Inversion, inverted FVG, doesn't matter. So, kung mapapansin nyo, kung sa OB, meron tayong breaker at mitigation block, sa FVG, meron tayong inversion. So, inversion is something na pag nabasag, binalikan, from support, naging resistance, then, yun yung inverted FVG natin. Isa din to sa mga nagiging entry point natin, especially kapag nagkaroon ng break of structure or nabasag yung market, tapos walang FVG na babalikan, walang CB, no? Dito sa area na to, walang sell side imbalance. Ang nangyayari is yung dating FVG, yun ang most likely nagiging entry price natin to go up. Kumbaga, bumabaliktad siya, nagkakaroon tayo ng inverted orders dito. And ito yung magiging selling point natin or selling POY natin. Okay? So, yan. Practice lang kayo paano mag-plot ng FVG, no? Ito, FVG. Kailangan, practice nyo lang kung paano mag-plot. Saka na natin pag-usapan kung paano natin to gagamitin as entry point. No? So, practice lang kayo. Hanapin nyo pa. I-train nyo yung mata nyo. I-train nyo yung observation haki nyo kung nasaan yung mga fair value gap. Pag once na natutunan nyo na yan, then pwede na tayong mag-move on sa another lesson.